Putang ina mo, Risa Ontiveros ka talaga. Hayop ka. Tinanggal mo na naman yung bago kong Facebook. Putang ina ka, wala na akong Facebook. Wala na. Puta, pati yung bago kong gawa, tinanggal. Hayop na yan. Talagang matindi talaga ito si Risa Ontiveros. Kapal ng mukha mo, ma'am. Kayo yung mga aktivista na putang ina nyo, sigaw kayo ng sigaw ng karapatan, human rights, mga putang ina nyo. Human rights, putang ina nyo. Takot naman pala kayo. Pinuntahan ko kasi siya sa kanyang page. Mantakin mo ba naman yung ilang taong ko ng pinangangalagaan ng Facebook? Dahil nung mga kausap ko sa Messenger, naglaho ng parang bula. Pinuntahan ko siya sa kanyang page, finalo ko siya, tapos doon ko siya inaway-away. Pinagmumura ko siya doon at sinabi ko ng kapal ng mukha mo. Pangit ka na, makapal matigas pa ang mukha mo. Oh, inaway-away ko doon. Ano nang nangyari sa Facebook ko? Putay na, isang araw pa lang nabubuhay yung bago kong Facebook, tinanggal nyo na namang mga hayop kayo. Hindi, alam nyo, sobra-sobra, no? Sobrang kapal ng mga pagmumukha ninyong mga putang ina nyong mga aktivista kayo, no? Ang kakapal ng mukha nyo, mag-rally-rally, galit kayo sa gobyerno, galit kayo sa ganito, nagpapahayag kayo ng inyong mga galit. Tapos kapag kayo yung nagiging sentro ng galit, tang ina nyo, yung Facebook, hawak nyo pala. Ngayon ko lang nalaman na puta napakalakas ni Risa Ontiveros sa Facebook. Sa Meta, yung putang inang Vera Files na yan at saka yan sila Tordesillas, yung Rappler, mga kupal na yan na mga na mga fact checker dyan, human intervention sa Facebook. Sa Pilipinas kasi meron pang 6 na buwan, buong taon ngayong February, ngayong 2025 nandyan pa sila, pero next year wala nang fact checker, putang ina. Pero ang gagawin ng mga hayop na ito, bago sila mawala yung kontrata nila sa Facebook, iti-take down na nila lahat ng mga iti-take down na talaga nila lahat ng mga accounts ng mga Duterte supporter bago mag 2028 pusta tayo. Oh, mantakin mo against sa community standards ang i-call out mo yung isang senador na judgmental. Isang senador na putang ina kung makapagbintang sa mga Senate inquiry niya, sagad. Pero pag siya na yung binuburaot mo, pag siya na yung binuburat mo, at tinatanong mo kung magkano yung totoong binayad niya dun sa mga testigo niyang punyeta siya, tangina, makikipag-cooperate sa Facebook, tapos ipapa-take down lahat ng mga nagsishare ng mga video ni alias Rene. Saan ka naman makakita ng ganyan? Ang daming na terminate na mga na take down na mga Facebook account dahil nagsishare ng mga video ni alias Rene. Asan na yung mga video ni alias Rene? Balita ko nawawala na daw sa social media. Lahat tinitake down. Putang ina, nakakadiri at nakakahiya kayo. Panay ang sigaw nyo para sa karapatang pantao ng mga Pilipino, pero mga pukin ang ina nyo. Kayo mismo mga iyaking kayo. May mga nana kayo, may mga pigsa kayo. Kapag tinutuligsa kayo, gigil na gigil kayo. Papa-take down nyo yung mga tumutuligsa sa inyo. Putang ina nyo, mas masahol pa kayo kay Marcos Sr. Kung kailan merong bagong age of information dissemination na tool, itong Facebook, TikTok, YouTube, putang ina, kinokontrol ninyo. Galit na galit kayo sa mga kay Marcos Sr. noon na kinontrol ang media. Ngayon, kinokontrol nyo lahat ang media. Kapag ang mamamayang Pilipino ay sumasagot sa inyo, nahuhuli kayo sa mga kademonyohan ninyo, aba, pinapatanggal ninyo yung mga account. Kaya mga bossing, ako ay umaasa na panoorin at inyong i-share, i-like itong mga videos natin dito sa YouTube. Ito na lang ang meron tayo. May TikTok ako, kaya lang gulo-gulo kasi ng TikTok eh. Ang ingay-ingay, kailangan lagi kang naka-headset. Yung hayop na TikTok. Pero sige na, i-utilize ko na rin yung TikTok na yan. Putang ina nyo, kala nyo mapipigilan nyo kami?
Ha? Kala nyo mapipigilan nyo kami sa paglalahad ng mga saloobin namin? Ng babatikos namin sa inyong mga kawatan, kayong mga hayop kayo? Hindi kami papayag. Gamitin natin ang lahat ng ating mga social media accounts at platforms para batikusin ang mga putang ina nito. May balak pang tumakbo ng presidente ang hayop. Mas masaol ka pa kay Bongbong. Buti pa si Bongbong hindi sumasagot. Ikaw nagpapa-take down ka. Alam mo, mas bilib pa ako kay Bongbong. Si Bongbong kahit anong pangbabatikos mo sa kanya, wala siyang pakialam. Hindi para i-take down niya yung iyong social media. Pero putang ina, kayong mga aktivistang, mga banal-banalan, mga manyakol naman kayo, mga immoral naman kayo, mga putang ina nyo. Putya kayo pa ang may ganang magsikil sa malayang pagpapahayag. Kapag pabor sa inyo, tuwan-tuwa kayo. Pero kapag kayo na yung binabatikos, putyang ina, ang sasakit. Masakit? Ha? Bitter ako? Oo. Bitter ako lalong-lalo na sa mga punyeta na yan na kung makapagsalita, kung makaasta, akala mo putang anak ni Jesus. Akala mo kapatid ni Jesus kay Maria. Putang ina, akala mo santo ang mga magulang. Pero puta, puro immoral at mga satanas ang mga hinayupak na yan. Akala mo yung mga pinanganak sa sabsaban. Akala mo yung kalilinis na mga tao. Yung pala puta ng babayad para sirain ang buhay ng kapwa Pilipino. Putang ina yung kakapal ng mukha nyo. Mga buwisit kayo. Pero matatapos din kayong mga animal kayo. Matatapos din kayong mga kupal kayo, ha? Kaya mag-antay-antay lang kayo. Lalong-lalo ka na Risa Ontiveros. Matatapos ka din. Mawawala ka rin sa posisyong buwaka ng ina mo ka. At pag wala ka na sa posisyong hayop ka, babalik ka ulit sa kalsada at magsisisigaw ka ulit sa iyong kalayaan. At sana by then, putang ina nyo lahat kayong mga komunista kayo. Sana ikulong kayo lahat, mga hayop kayo. Pero happy-happy lang tayo. Oo, yun nga, nalungkot. Maraming mga nalungkot, mga bossing, doon sa ano. Maraming nalungkot doon sa nangyayari dito sa Davao. Oo, kasi di ba nakita natin yung bahay ni Pangulong Duterte biglang nagkaroon ng for sale. Sabi ko, bakit biglang binibenta to? Na biglang nagkaroon ng for sale. Oo. Medyo sa akin, mabigat yun. Mabigat yun sa akin. O, ilagay nyo rin sa comment ninyo, comment section, kung mabigat din ba sa kalooban ninyo na makita yung iconic na bahay ni Pangulong Duterte ay binibenta. Alam ninyo, sa totoo lang lahat ng mga presidente sa buong Pilipinas, siguro sa buong mundo kasi when you become a president, nagiging kang part ng history ng bayan mo. Oo, kasi sobrang bihira talaga yung chances na ikay maging presidente. So, usually nakagawian na natin na lahat ng tahanan ng mga presidente ay pinipreserve yan. Pinipreserve yan. O lalong-lalo na, itong bahay ni Pangulong Duterte, sa lahat ng tahanan, itong tahanan ni Pangulong Duterte yung pinakatumatak sa mga Pilipino kasi yaan ang simbolo ng isang leader na matino, simbolo ng isang leader na mahal ang bayang Pilipinas at hindi magnanakaw. Napakasimple ng bahay na yan, yung bahay na green. O alam ba ninyo na yung bahay na green na yan, sa sobrang pagmamahal ng mga taga Davao dyan, noong nabalitang i-raid yan, hindi na huminto ang mga tao na nagpupunta dyan at voluntaryo na nagbabantay. Ayaw nila na mababoy masira yung bahay ng kanilang pinakamamahal na presidente. Tapos biglang nagkaroon ng sigalot dyan nung nakaraan lang na biglang pinaalis daw yung mga tao. Mantakin mo, nagpupunta yung mga tao dyan, pagbigay ng nagsasakripisyo, nagbabantay, bigla mong papaalisin ng walang kaabog-abog.
Sa tagal na nandiyan dyan yung mga tao, bigla mong pinaalis ng walang kaabog-abog. Nagulat yung mga tao at nagtampo sila. Even the homeowners daw yata, medyo nagulat kasi parang biglaan. Binigla yata. Tapos ginamit pa yung homeowners para sabihin na pinapaalis na yung mga tao. Ha? Ang tagal-tagal na nandiyan yung mga tao. Gustong-gusto nga ng mga homeowners, yung mga tao dyan dahil somehow nagiging safe yung lugar nila dahil marami nagbabantay. Tapos, makalipas ang ilang araw, biglang nagkaroon ng for sale. Nagulat naman tayo, bakit for sale? Yung ibang mga presidente, pinipreserve yung mga bahay nila. Yung lugar na yan, historic yan. Alam nyo ba na nagpunta dyan si Shinzo Abe, yung namatay na Prime Minister ng Japan? At nung nagpunta siya dyan, ang dami daw niyang realization sa buhay. Sabi niya, how come and how can a person with the highest authority sa buong bansa is living simple, living normally and simple? How can that be? Napahiya daw siya sa sarili niya kasi siya daw bilang Prime Minister talagang everything is provided at namumuhay talaga siya ng marangya because that's how Japanese are treating their leaders. Dito sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, even na meron siyang palasyo, hindi siya natutulog dun sa palasyo na yun. May palasyo para sa kanya, hindi siya dun natutulog because he's so simple na ayaw niya or kinikilabutan siya na magbuhay marangya because never niyang ginawa yun sa buong buhay niya. Nagsimula ang Davao ng maliit na at magulong lugar. Nung pinasok niya, nakipag-usap siya sa mga tao. He made the truce with the people. Linisin natin, disiplinahin natin. Naayos niya yung Davao nang hindi niya kailangang ng kagarbuhan. Walang kagarbo-garbo. Pag Pasko lang, doon sa ancestral house nila, namimigay sila ng regalo sa mga citizens ng Davao. That's it. Ngayon, biglang-bigla, itong bahay na to na simbolo ng kasimplihan, na simbolo ng pagiging isang leader na totoo na hindi nagkamal ng limpak-limpak na salapi ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Ito yung bahay na tinitirhan ng presidente bago siya maging presidente sa tinagal niya ng mayor at naging congressman pa siya. Ito rin yung bahay na binalikan niya at lagi niyang sinasabi, I've been a president, I've been the president of the Philippines. Kahit isang kwarto o poste, hindi nadagdagan itong bahay ko. And dyan talaga siya tumira at tumitira. Diyan siya talaga nakatira. Kasi yung bahay na yan, as far as I know, minana niya pa yan sa nanay niya. Yung minana nga nung kapatid niya, nabili na din niya eh. As far as I know if I'm not mistaken. Pero hindi talaga si Pangulong Duterte lumipat sa any malaking bahay. Kung meron man silang malalaking bahay, mga anak niya may malalaking bahay, hindi siya lumipat doon. Talagang dyan siya. Kasi yan talaga yung bahay niya. Tataka ko. Bring him home, tayo ng bring him home. Tapos, putang ina yung bahay niya binibenta. Saan siya titira? Although, alam naman natin, marami siyang pwedeng tirhan. Marami siyang pwedeng tirhan, I know. Pero, bahay niya yan, bakit nyo binibenta? Hindi, wala naman tayong pakialam, buhay nila yan eh. Pero nagtatanong lang tayo, siguro naman hindi lang yan ang property nyo. Ibenta nyo na yung iba. Wag naman yan. Baka naman, ibigay nyo na sa taong bayan yan. Mahal ng bayang Pilipinas si Pangulong Duterte. Mahal din nila yung bahay na yan. Dahil yan ang bahay ni Pangulong Duterte. If you have other properties to sell, go ahead and sell it. Alam mo, ang mga Duterte, as far as I know, hindi naman sila sobrang naghihirap. Kasi, marami nagsasabi na baka kailangan na nila ng pambayad ng abogado. Kaya binibenta na yung bahay na yan. I don't think na ganun sila kahirap. Oo, magiging sampal yun sa muka ng mga anak nila. Kasi si Inday Sara, basically, mayaman yan. May asawa niya, mayaman din. Si Pulong, marami rin naman negosyo. Si Baste, siguro, hindi naman naghihirap yung mga yan.
I mean, pag sinabi mo kasi na talagang naghihirap na at kailangan ng ibenta yung mga property, wala na bang iba talagang paraan? I believe maraming paraan pa yan. Marami pang pwedeng pagkunan kung talagang pera lang, ha.